Well, ang initial na naibigay ko sa kanila, some of the text message thread, no? Between doon sa nagsusuhol at saka dito sa mga sundalo. Para malinaw lang po ulit, I believe you mentioned the sino po yung mga behind sa pag-recant ulit. Yung obvious dito na sinasabi nila sa akin is isang Lynn Gutierrez, isang Nico de Los Angeles. Personally, sinabi sa akin yan nung kinausap nung na ito. And alam mo, Who are they, attorney? The Lynn and the Nico? well, they are supposed to be under the direction of someone they call Boss B. Boss B. And I know who this Boss B is. Who? Isang video operator. Which is a matter of right in this case. So hintayin sana ng pulis na tapusin ng korte yung proseso na yan. Kasi technically, nasa custody na ng court sila eh. Tapos aarestuhin mo pa. So, the police office of Las Piñas should then exercise restraint also and caution because this is about liberty. So, dapat hindi sila, alam mo yun, dapat nagtiis ng konti. Pinagbigyan ang korte na tapusin ang proseso. So, second, meron silang hinihingi na affidavit of non-detention. Walang gawin sa military surrender. So, pangatlo, yung certificate of residency. Kasi you are considered a resident of an area if you claim it as such, if you have been residing for at least 6 months. So, itong mga sundalo na ito, nag-reside sila sa isang place. Itong dating sundalo pa sila, nasa Saldico pa sila. So, yung nasa address nila sa driver's license, doon sa bahay na tinutira nila. Pero nung nawala na sila sa trabaho, lumipat sila sa provincial addresses nila. So doon sila humingi ng certificate of residence. Kasi doon na talaga sila. And that is their animus manendi na sinasabi. No? Tapos sasabihin, conflict ito eh. Hindi namin naranasan yan sa ibang korte. Sa totoo. And then, pangatlo, let me just finish. Yung mga affidavit na hinihingi ng yun, ng korte, yung artificial requirement na yun, pinanotaryo ng mga staff ko dito. Imagine, ninotaryo ng isang abogado, then nung nalaman niya ng mga 18 Marines ito, kinancel niya after na nakahingi sila ng bayan. So lumipat na naman sa pangalawang notaryo, same attitude, up to third. And I commend Atty. Kawilan, the fourth notary public na pinuntahan ng staff ko. This is in Las Piñas as well. Yes, this is in Las Piñas. Okay. So, siguro at the appropriate time, we will file complaints also against the 3 notaries public na hindi pwedeng ganun. They are there to notarize documents. They were not commissioned to be notaries public to exercise partisan politics. Kaya titingnan natin kung ano yung appropriate na administrative complaints against it. Attorney, what do you mean dun sa parang magsasampa rin kayo ng case sa notarial services? Well, that is one point na kinoconsider ko. No? Pero medyo maraming trabaho lang ngayon. But darating yun. Sir, yesterday, took them about ilang oras po sa processing. And So, 8:30, nandito na yung staff ko. Okay. Sinabi ko. And then, umpisa na yung red tape. Sabi ng clerk of court, ay, kailangan ng certificate of detention. So, tumawag sa akin yung staff ko. Siyempre, being in a lawyer, my staff cannot explain or even cannot even explain to the clerk of court. So, punta ako rito. Nag-usap kami ng clerk of court.
So sabi niya, attorney, dekada-dekada na ako dito. Ito yung practice namin. Sabi ko, hindi yan ang nire-require ng rules. Sabi ko, o sige, kunin ko yung memorandum circular ng Supreme Court. Sabi niya. So, nilabas niya. So, alin dyan kako? So, tinuro niya. O sige, basahin natin. Nung binasa natin, napaliwanagan siya na hindi na kailangan ang certificate of election. If you voluntarily surrender to the court, that issue the warrant. So, pumayag siya, hindi na kailangan. Pero pumasok siya sa loob, then bumalik siya sa akin. Hindi, ganito na lang ang isubmit nyo. Affidavit of non-detention. And that is the first thank you, ma'am. Narinig ko sa 26 ko na law practice. Yung hiningan mo ng certificate of non-detention sa pag-apply ng bail. Precisely, physically, you are in court. You are not inside the detention facility. Is that not clear enough that your physical presence in the court speak, yung sabi niya, res ipsa loquitur. Your physical presence in court speaks of the fact that you are not detained. So itong mga artificial requirements natin, medyo kaya question. Safe to say the entire day yesterday, including gabi na, anong oras na kayo natapos dito, ano pa rin pinagbigyan at ilan lang yung nakalayo? Alas 4, umalis na yung flight of court daw eh. Dapat alas 5 yata. Anyway, no, those are small things. But to them, they took for granted the liberty of these former soldiers. Dapat hindi nila tinatake for granted ang liberty ng isang tao. Kaya sabi nga, sino yung nagsabi nung give me liberty or give me death? Kasi napaka-importante ang liberty sa isang tao. Tony, last question on my end. Paano po yung isang ex-marine po natin na nasa probinsya, correct me if I'm wrong, nasa province? Yes. Attending a funeral? Oo, nung nagpaalam siya sa akin, kasi sabi niya, sir, namatay kasi yung kapatid ng nanay ko, I think mother-in-law. So gusto ko sanang makilamay, sabi niya. Oo, kako, pero tapusin muna natin yung pagpiansa natin. Akala ko matatapos kami nung Thursday sana. And na-declare na suspended ang offices. So nag-decide kami na, sige, uwi ka muna para makipaglibing ka man lang kako. At doon ka na magpiansa sa probinsya. Which province, sorry? Are we allowed to disclose it? Or In Cotabato. Sana hindi naman hulihin ng mga police. Attorney, morning. Good morning. Yes. Mas good pa kayo sa morning. Attorney, what are you feeling right now? Ano yung nararamdaman nyo ngayon? Bukod dun sa may 4 na nag-recant, sa proseso ng pagpiyansa, hanggang ngayong umaga ng Sabado, nandito pa rin kayo sa Las Piñas Arts. I don't lose sleep over it, no? Alam ko na kasi dati na nilipat sila. At ipinaliwanag naman nila sa akin yung rason. And very personal, sabi ko, yung rason nila. And remember that nag-awol sila, umalis sila sa servisyo dahil sa pamilya. Yun ang rason nila. So ngayon, pamilya rin ang rason nila. And ayoko naman pigilan sila. Kasi matured naman na sila. May sarili silang pag-iisip. Pero binigyan ko naman sila ng isang brotherly advice. Not just a brotherly advice, but a big brother advice to them. At alam ko yung pipirmahan nila. Kasi sinabi na nila sa akin. Sabi ko, bahala kayo. Kasi I'm telling you, whatever you will say later on will not affect us. Attorney, hanggang sa ngayon, meron bang nagme-message pa rin sa inyo? Kagaya kahapon yung present mo na there's a temptation na you think that's an offer. Until now, meron bang parang nagsasabi na, sorry, attorney, na nagawa naming mag-recant, bumaliktad? Tapos na yung 4, pero yung naiwan na 14, walang ganun. Kasi mula noon, nung sinusumulan pa lang sila, Dito na ako sa tumanggi na sila. Kasi ang sabi nila sa akin, kasi nakikipag-meet lang. Kung maririnig nyo yung mga maganda na pwesto mo. conversations. Ang sabi lang sa kanila, mag-meet lang tayo. Hindi naman kailangan pumayag ka, magpirma ka, basta mag-meet lang tayo. Ganun. So ang sinasabi ng 14,
Sir, alam naman namin yung purpose, bakit sila nakikipag-meet. So, bakit pa natin makikipag-meet? So, straightforward sila. From the very beginning, ayaw na nila yung ganong mga suhulan. No? Pero itong apat, nagsabi na sa atin. And tinarget ang apat na ito. Dahil ang ginawa sa kanila, maraming mga nasa Intel community. I don't know their identities, but the way they behave, kwento mga operatiba. No? Maraming instances na nasabi ko na ng mga previous interviews. So merong pananakot, panunuhol, no? At may intriga. So sinisiraan nila yung isang kasamahan nila. Ang sabi, si Johnny Butuan daw ay secretly nabigyan ko ng 3 condominium units at saka 2 sasakyan. So yun ang kinikwento sa mga umaharap sa kanila na apat. Pero hindi naman naniniwala yung apat. Only that they have peculiar situation na kailangan na nilang tanggapin yung inaalo. Attorney, nabanggit mo kahapon na merong nag-alok 20 to 25 million, no? Na isa sa complainant. I mean, mayroong nag-alok na mag-recant pa yung ilan sa mga member ng 40 na isa sa mga complainant. So, sabi mo, sasabihin mo, ipapresent mo yung message, kailan namin na-expect. Yes. Attorney, and yung bukod pa dun sa mga inalok din na mag-recant. Yes. May mga text messages na sila, recording. So, ipapresent namin yan pag press con para mas malinaw. We go direct to the point later on. When are we expecting na mag-press con po tayo, attorney? Initially, inisip ko today sana eh. Pero because of what happened yesterday and now, what's happening now, I have to cancel it. But we should do it very soon. Attorney, walang nag-reach out sa inyo kasi nabanggit nyo kahapon yung official ng, one of the official from PNP na isa sa mga... Well, ang nabanggit ko kahapon, yung effort na manuhol, no? Involve ang 2 retired PNP Yes. generals na dating nag-head sila sa CIDG. So, yun yung mga close. Pero ngayon, may mga active na policemen na naging security personnel din kay Saldico. Tulad ng pinanggit ko, si Police Master Sergeant John Calleja, yung si Dichoso, and then yung retired Colonel William Dominguez. May mga text messages yun. By how much are we talking about when we say alleged bribery? Well, it started from 5 million, 8 million, 10 million, up to, 20, 25 million. At hindi ako nagsabi kahapon na 20 to 25 million. Yung isa sa kanila na inoferan mismo. Pero alam ko rin yun dahil nire-report nila sa akin. Maski yung apat, nagsabi sila sa akin. Attorney, can I get your reaction? Kasi sabi nilang scripted lahat to. Which one? All the process, the salaysay of them before pa, and nag-recant na for, and then meron pa daw. Well, yan yung sinasabi ng mga detractors namin. Pero kung tatanungin natin ang Office of the Ombudsman, which is the authority to settle the issue, nagsabi na siya na credible ang mga sundalo. Ngayon, sasabihin scripted. Alam nyo ba ang ginawa ng mga abogado ng ombudsman? Yung winok through sila. No? Okay, Mr. Witness, sabi mo, nag-deliver kayo sa iba't ibang addresses. Iba't ibang addresses sa Forbes pa. Pwede mo bang ituro sa amin kung paano pumunta doon? At naka-video yun. Naka-video. May mga abogado sa loob ng sasakyan, kasama yung witness. Sige, ituro mo yung address na ganito. And after that exercise, tumawag sa yung mga ombudsman. Kung satisfied kami, alam nila yung mga addresses.
So, satisfied si Ombudsman. Pero kahapon, sa Si Ombudsman, yung mga, meron kasing panel of investigators. panel of investigators. Pero kung kakausapin naman po kasi si... Ang galing. nga po. Sorry. May construction? Ayun. Construction yun. Opo. Pero ito, attorney, kahapon kasi na-interview din namin si NBI Director Melvin Matibag after na nag-recant na di ba yung apat sa 18. Sabi niya, it just shows na itong Maleta Boys natin ay unreliable witnesses simulat sa pool pa lang. Doon sa apat siguro, pwede niyang masabi. Pero paano yung 14? But everything that Matipag says is unreliable also. Because he was appointed as NBI director precisely to become a political operator of the powers that be. He is not a professional investigator. He is more of a political operator. Ang dami niyang kapalbalan. Alam mo, kilala ko rin yan si Melvin Matibag. We know each other. We know each other's background. So parang na back to you because hindi din siya unreliable din siya sabi mo. Pero hapon din po kasi mention ni Director. Sige Bago po. ko sagutin, no? Sige po. Interrupt lang kita kasi meron isang insidente. Maalala nyo yung nag-complain na kinakasama ng anak ni Taberdo? No? So, merong yung anak ni Taberdo na babae nakipaghiwalay doon sa boyfriend niya. And then yung boyfriend niya pumunta sa NBI. At allegedly, sabi niya, sinabihan daw siya ni Taberdo na binigyan siya ng 5 million. And nilabas yun noong nag-conduct ng Blue Ribbon Committee hearing ang Marcoleta Blue Ribbon. No? Nilabas nila yon na binayaran daw ng 5 million ang mga sundalo. Eh doon mismo, bakit NBI ang nag-o-offer kay Taberdo ng pera para bumaliktad? So parte si Matibag sa political operation na ito. Sir, quickly lang. I just wanna hear your thoughts na kasi kahapon sabi din ni Matibag, di ba may nag-recant na apat? Pero sabi niya, kailangan pa rin nilang investigahan ito kasi yung, kumbaga, yung identity ba talaga, kung sila ba talaga ito sa apat na Maleta Boys. Can you confirm, sir, if yung apat na nag-recant, membro talaga? Yes, I confirm that we doesn't need to spend public resources to establish their identity. Anong pakialam ng NBI doon? Sige na, ang NBI investigates a crime. Anong crime ang ginawa? Hindi nila nilabas ang identity nila? Kasi kahapon, i-explain na parang tambas kasi so baka iba na naman ito, parang kumbaga ganun. Wala namang crime kung tamas ka OA lang si Matibag. Attorney, nabanggit mo kahapon may mga other witnesses na hindi siya nagtrabaho kay Zaldico. Kailan namin ito ine-expect? Kailan haharap sa publiko? At ano yung mga pwede pa nilang isiwalat? May mga nasa likod, malalaking official, may mga big fish pa ba dito, attorney? Huwag ko munang sagutin yan, no? Palabasin ko muna yung it will happen, no? And I'm telling you, mas mabigat ang sasabihin ng mga ito kesa sa nasabi mo. Pero ibang witnesses ang Sir, last two questions from my end. Update lang, kasi na-late kami, update lang ulit sa situation natin ngayon. What's going on so far dito po sa Las Piñas RTC? Where are we now? Yes, what's delaying us is the transmission of the payment from online accounts to the account of the court. Medyo nade-delay yung electronic process. Pero almost done. Pero sa ano po ngayon, again, lang update lang yung Maleta Boys just for the record. Nasa detention facility sila ng Las Piñas Police Office. Pero how do you feel about this, attorney? Kasi kahapon pa natin ito nilalakad na sana at least di ba makalabas na sila, makapag-bail na kayo. Pero ngayon, you are still here sa Las Piñas RTC. How do you describe this situation? As MOE, I am also disappointed with the process that we are undergoing because this is not normal process. As I said,
I've been doing this for several occasions already, as I am representing several accused in the past in my 26 years of litigation practice. And this is my first time to hear of some requirements, to listen to some inexistent grounds. So, it's quite an experience also for me. Probably po ba makakalabas today or by Monday na? Ano po yung binabantayan? We're hoping, no? I think the OCC, the Office of the Clerk of Court, is doing its best also. Kaya sila nandito ngayon, even on a Saturday. So, ang problema lang talaga yung online transmission ng payments. But the money is there. Walang problema doon. Yung sinasabi ng iba na kaya raw sila nakulong dahil hindi nakapagbayad ng piyansa, it's inaccurate. Your reaction sa sinabi pala ni Ombudsman kahapon na Martin Romualdez is behind dito sa pag-recant. But, that's the opinion of the Ombudsman. Mm. I think he has explained himself well on why he believes that that is so. But for me personally, I think behind the recantation is not limited to the former speaker, but to other personalities also named in the affidavit. Nakausap niyo po ba si Ombudsman kahapon? I believe there was a meeting yesterday. Yes, but I stayed there for 5 minutes only. Kasi nagulat ako nung sinabihan ako ng staff ko na pinupusasan na itong mga sundalo. No? So bumalik ako kaagad dito. So the meeting was abbreviated. It took us 5 minutes only. We were just warming up. And then I had to ask for their leave para makabalik dito. But we set a date for the next meeting to continue the process. Okay, the purpose of that meeting was for the Ombudsman to elicit or receive information from me or even evidence from me regarding the circumstances that led to the recantation. So, may iniwan na ako sa kanila na initial na mga evidence. Are you at liberty to discuss ano yung mga evidence na ito sa behind sa pag-recant? Well, ang initial na naibigay ko sa kanila, some of the text message thread, no? Between doon sa nagsusuhol at saka dito sa mga sundalo. Para malinaw lang po ulit, I believe you mentioned the sino po yung mga behind sa pag-recant ulit. Yung obvious dito, na sinasabi nila sa akin is isang Lynn Gutierrez, isang Nico de Los Angeles. Personally, sinabi sa akin yan nung kinausap nung na ito. And alam mo, Who are they, attorney? The Lynn and the Nico? well, they are supposed to be under the direction of someone they call Boss B. Boss B. And I know who this Boss B is. Who? Isang video operator. Media operator, si Boss B as in boy. Yes. Attorney, yung sinasabi ko na ito kung makakalakas yung pagkawin. What's the process po ba after posting there sa Saturday? Marirelease once we get the order withdrawing or recalling the warrant of arrest, and there is a part in that release order directing the PNP of Las Piñas to release unless they are held for some other reason. So, wala naman ng iba. Nakabail na kami sa iyo. Attorney, last na on my end. Ano yung reaction ng sampo sa mga nakapit ngayon sa custodial facility after nilang mapusasan? And kahagabi, sumisigaw pa sila na laban-laban. That's, you cannot dampen their spirit. Ito, decided sila na ito para sa pamilya, para sa bayan. And pagka ganun ang pananaw nila, para sa pamilya, para sa bayan ito, I think you cannot buy them out. Meron kasing iba na para sa pamilya lang. Pero pag dinagdagan mo ng para sa bayan, that is a very powerful sentiment. Kaya maraming namatay para sa ating bayan. We are our national heroes. Nag-wish sila ng buhay para sa bayan.
That is a very strong scenario. Attorney, hanggang ngayon ba, meron pa, maliban po doon sa 4, meron pa bang iba na mga inaalok sa kasalukuyan? Sa ngayon, tumigil na. Tumigil na. Pero, the night, may deadline nga eh. May text pa nga dito yung nakaalok. Pwede ba namin makita, attorney? Kagaya ng pagpapakita mo sa amin dun sa text na may temptation. Nandito yung pan eh. Makikita nyo dito yung deadline eh. Sige, attorney, kay may... Hanapin ko lang dito yung deadline. Oh, ayan. Pwede ba namin Pwede mga, may Ganyan na lang po, attorney. ganun sa harap, attorney? Tamas po, attorney, pwede na kayo by 7 p.m. at 8 p.m. Yung ganun po. Yung sa dibdib. Kunin na lang natin kay attorney mamaya. Kunin na lang. Sige. August 6. So last August 6 pa sir yung may last na, Yung deadline supposed to be 8 p.m. of August 6 ang deadline nila. Bago lang. Can we see the message? Okay. Oh, picture na, picture na. Sorry. Wait lang ha, picture lang ha. Okay. Yung pinag-pertain ng offer, is it, ano sir, million-million ba yung usapan agad dito? Tingnan nyo to. Hanggang ngayong gabi Ngayon hanggang gabi na lang kayo ng chance para mag-recant. ng August 6 para tanggapin nila yung offer. Okay. Offer. Magkano naman po ino-offer, attorney? Eh, may kwan kasi ito, sharing. Eh. May share yung nakikinegotiate. May share yung tatanggapin. Sir, for the record, pwede ba natin pangalan? Ibibigay namin lahat ito sa press po. Okay. Pero hanapin ito yung makita. Kasi pinapasakay nila yung panin. Tapi sir, salamat. Magsado daw ibigay nila sir. Cellphone. Eight. 8 meaning 8 million. Each, sir, each. 8 million each? Each. From the 14? Yun ang ino-offer. Dito sa kwan lang. Sa katext niya. Attorney, pwede niyo po ilagay sa dibdib niyo po. Ganyan niyo po yung bandang dibdib po yung ano. Text niya, is it official? Is it Retired. Yan. retired? Salamat po, attorney. So yung 8... Para po ng konta dito. Pag nag-uusap kayo ni Ombudsman, Bisa. I would like to ask him about his pronouncement that those who are doing this may be liable for obstruction of justice, no? So kaya ipapakita ko itong mga text messages na ito. And later on, mag-affidavit din lahat ng mga sundalo na ito para makapag-build up ng case. Kasi connected ang kwan eh. May mga active sa PNP na connected. Pwedeng isakay din yung kaso. So hindi pa siya kasama yung mga message na yan dun sa present mo or binigay na sa ombudsman Hindi pa na mga kasama. messages? Kasi kwan pa lang yun, parang conversation between involving two soldiers pa lang. So marami ito. Para malinaw lang po, yung 8 million pesos para sa ilang tao yun. Isa. Isa lang, yung kausap lang niya mismo. Isa lang. Pero yung ina-offeran dyan, attorney, one person only para ipadala sa lahat? Ba to? No, yung 8 million, para lang doon sa kausap niya. Sa kausap niya. Kasi yung iba kasi iba yung amount eh. May 25 million. Mhm. Siguro depende sa relevance at ang tinatarget kasi nila itong 8 May wala. na ginamit ng ombudsman doon sa build-up of certain cases nila against certain personnel. So, silang lahat po nakakatanggap ng kanya-kanyang text or mga offer. Yes. Tama po. Okay. Thank you, attorney.